Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, doon po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po at nag-subscribe po kayo. Doon din po sa mga cross-watcher, maraming salamat din at naligaw po kayo. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo, hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Dinala po kayo ng gabay nyo dahil malamang merong mensahe. Okay? May kailangan kayong malaman. At gusto ko pong sabihin sa inyo na talasan nyo na lang po ang inyong intuition. Okay? Para malaman nyo kung ano ba ang mensahe ng inyong gabay. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe. Dahil ako po ay Spirit Guide Messenger. Okay? So, nang sa ganun po yung mga mensahe na marireceive nyo during ng aking reading at maisaayos nyo yung inyong buhay, yung inyong relasyon, yung samahan nyo sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong asawa. Okay? Ganon din sa mga tao sa kapaligiran nyo. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong mga sarili. Okay? At unahin nyo po muna ang self-love. I-heal nyo muna ang sarili nyo bago kayo mang-heal ng ibang tao. Okay? Lalo na sa mga light worker, mga starseed, indigo children, star children, sari-sari po yan, Okay? So, ngayon po, ang reading natin is yung inyong buhay pag-ibig, So, move on po tayo sa ating reading. Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano yung pumapalibot na enerhiya sa iyong buhay pag-ibig. Okay? May ambulansya na naman dumarating. Pasensya na, ha. Anong enerhiya ang pumaparat kay Aquarius? Okay. Diyan. Baliktad. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. And then reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Okay. And then, psychic journaling. Clairaudience. Creative expression. Journaling. Tingin ko sa'yo, Aquarius, may wish ka talaga na gusto mo matamo. Just like na magkaroon na sariling bahay, baka yung iba sa inyo, meron ka ng satisfaction na nararamdaman. Kaya may karelasyon ka man o wala, Kaya bumalik yung past mo o hindi, parang satisfied ka sa sarili mo. Sa kinalalagyan mo, sa sitwasyon mo ngayon. At kung ikaw ang Aquarius naman, na nakaranas ng hirap, kalungkutan, or sakit kamakailan, or sa mga siguro nakaraang buwan, or siguro yung iba sa inyo, taon na ang lumipas, taon pa. Then, eto, sinasabi sa inyo ng baraha, na dati yun. Dati yun, Aquarius. Ngayon, oras mo na ng kaligayahan, kagalakan, katuparan sa mga hiling mo,
sinasabi sa ng baraha na makakaranas ka na ng fulfillment sa buhay. Which is dito sinasabi red flags, ano? Ngayon, meron ka dito ang psychic journaling and creative expression kasi, ano? Pero Aquarius, ano, remind ko lang, ang sinasabi kasing fulfillment ng baraha, no? Nasa sa inyo yan, ano? Kung saan ka ma-fulfill, ano? Bawa sa 1,000 lang, fulfill ka na doon. Pero meron ibang tao na, 1,000 lang, na andun yung lang, di ba? So, depende kasi yan, ano? Kung saan ka talaga masasatisfied. Dahil kung ikaw ang Aquarius na greedy, or lack of self-realization, ano? Kahit ilang blessings pa ang ibato sa iyo ng universe, hindi ka talaga makakaramdam ng satisfaction. Kaya, kailangan mo dito ay self-awareness, self-discovery. Ano? Kung hindi mo namamalayan, maigi siguro gumawa ka ng diary, ano? Isulat mo, ano? Para at least doon mo, babalik-balikan mo yan. Doon mo malalaman, eto pala ang nangyari. Eto pala ang natamo ko. Ay, meron pala akong pagkukulang. So, meron ka dapat na ma-realize dito. Ma-discover sa sarili mo. Okay? Kasi, bibigyan ka ng universe dito. Magiging successful ka. Yung iba sa inyo, baka naging successful na. Ano? Pero yan ang pumapalibot na enerhiya sa'yo. Malamang na yung iba sa inyo, hindi nyo naaatim yan. Kasi kakulangan nga sa self-awareness, self-discovery. Pero yan ang enerhiya na pumapalibot sa iyo. I'm sorry, hindi lumalabas yung word sa enerhiya. At saka, Aquarius, ano, ang isa pang pumapalibot sa yung enerhiya, maghagawa mo naman ang anumang bagay na, kumbaga, kung ilalagay mo sa isip mo. Kung ilalagay mo to sa isip, pag-iisipan mo ng husto, at kasi ang baraha kasi, sinasabi ng baraha dito na, kumbaga triumph, success, achievement. Malamang talagang nag-effort ka dito kung ano lang ginawa mo para lang matamo mo to. Ngayon, eto na, matatamo mo na. Kaya, kung ikaw ang Aquarius na may mababang pagmamahal mo sa sarili, ano? Low self-esteem. Kinakailangan mong matutong mahalin ang sarili. Yan ang palagi kong sinasabi sa aking introduction, di ba? Love yourself first. Unahin mo muna ang sarili mo. Kasi yung iba sa inyo, paano mo matatamo itong sinasabing success, achievement? Kung hindi mo, ikaw mismo, no, sarili mo, hindi mo pinapahalagahan. Malamang yung iba sa inyo, ganyan, ano, hindi nyo namamalayan, meron palang magandang enerhiyang binibigay sa inyo ang universe, pero wala. Akala nyo, yung everyday life nyo, yung ganun lang, paikot-ikot lang, paulit-ulit, ganun lang. Pero hindi, binibigyan ka dito eh. Yung iba sa inyong Aquarius, ano, kung ikaw ay nasa relasyon, ano, then, ang pahiwatig naman sa inang baraha, maganda ang relasyon nyo, or isa itong tanda na ang relasyon nyo ay magiging isang mapupunta sa magandang sitwasyon, magandang lugar, or mapupunta sa isang kung ano yung nais mong samahan. Ano? Kaya dapat nakakaramdam ka ng kasiyahan dito sa person mo. Baka yung iba sa inyo, malayo kayo sa isa't isa. Ano? Tas gustong-gusto mo talaga yung ganito ang mangyari sa inyo. Ano? Alam mo, Aquarius, ano, ang isang relasyon ay hindi lang pinapatunayan sa, kumbaga, yung pagtatalik sa katawan, ano? Hindi lang yan ang proof na mahal ka ng isang tao, or yan ang ibibigay mo sa kanyang proof para ipaalam mo sa kanya na mahal mo siya. Hindi. Ang pagmamahal dapat nagmumula talaga sa puso, hindi sa katawan. Dahil ganun tayo minahal ng Diyos ng
ng Diyos, ng ating Diyos Ama. Sorry ha, hindi ko alam kasi Aquarius kung anong relihiyon mo, kung anong pinapaniwalaan mo. Pero kung naniniwala ka sa Panginoon, ganun tayo minahal, di ba? Minahal niya tayo magmula sa kanyang puso. Ano? Kaya makakabuti sa'yo, no? Kapag meron kang pinasok na relasyon, ano? Mahalin mo ang sarili mo. Ano? Kahit ilang relasyon pa ang pasukan mo, no? Walang mangyayari kung puro ganyan lang ang gagawin mo. Baka yung iba sa inyo, ano? Kasi ang akala mo, or wala siguro nagturo sa'yo, ang akala mo, yun ang way ng pagmamahal. Ngayon, sa panahon ngayon, maraming mga babae na wala naman sa beach, puro mga naka-bikini. Alam mo, hindi maganda yan, ano? Merong mga taong ganyan lumalapit sa akin, kinakarma sila. Alam mo, ang ginagawang ganyan, panunukso yan eh. Panunukso. Sabihin mo, hindi naman ano, kasi sa online naman, panunukso pa rin yan. Trabaho pa rin yan ng evil spirit, kaya mag-ingat ka. Ano? Hindi na ako magsasalita ng ano pa, no? Pero ito lang sinasabi sa'yo ng baraha, no? Simulan mong magmahal magmula sa puso. Okay? Baka yung iba sa inyo, ilang beses na kayong naloko, kaya meron tayo ditong red flags din, ano? Ilang beses na kayo niloko, hindi nyo pa na alam. Hindi nyo pa siguro, or siguro nalaman nyo man na pinaglaruan lang pala kayo, so syempre frustrated kayo dito, ano? O baka yung iba sa inyo, vice versa. Ano? Kasi ang pagpalibot naman ng enerhiya, hindi naman ibig sabihin na yung sarili mo lang. Maaring vice versa din kasi, ano? So, maaring yung iba sa inyo, kayo ang naglaro. Ano? Pinaglaruan nyo yung kung sino man yun. Kaya malamang kung ikaw ang Aquarius na hindi mo maramdaman ng satisfaction na meron kang karelasyon, ano, meron kang person, malamang yung iba sa inyo, ito yung karma. Dahil meron kayong ginawang kung ano, at yun ang nangyari sa inyo. Kasi dahil ang karma, ano, explain ko lang, lalo na sa mga bata-bata pang nanonood na Aquarius, ano, ang aking channel kasi hindi lang basta magpapaasa sa inyo, yung ganito, ganyan, iniisip ka niya at hindi ganon. Hindi ganon ang tunay na tarot reader. Ano? At hindi rin ganon ang pamamaraan ng mga light worker. Ang pamamaraan ng light worker ay erase ang vibration nyo. Itama ang pagkakamali nyo. Kaya hindi ako mag-sugarcoat, ano? Pasensya na. Kung hindi mo magugustuhan ng aking reading, it's okay, Aquarius. Makakaalis ka na. Pero kung gusto mong tanggapin ang iyong negative side, gusto mong pag-aralan ang sarili mo, then continue watching. Okay? So, ganun yun, ano? Ang karma kasi, hindi porke kinagat ka, ang kapalit is kakagating ka rin. Oo, minsan 50-50, ano, yung karma, kung ano yung ginawa mo, 50 rin, yung balik sa'yo. Pero, meron naman na, may time na, let's say, ang karma mo is kinagat mo lang yung tao. Pero, ang balik noon, hindi kagat, kundi binundol ka. Diba? Sample lang yung sinasabi ko, sana magkaroon ka ng konting pangunawa, ano. Pero, ganun yun. So ngayon, kinagat mo lang, isipin mo, kinagat ko lang naman siya, bakit binundol ako? No, hindi. Ganun yun eh. Di ba masakit? So baka yung iba sa inyo, ganun. Ano? Hindi lahat. So, kung ikaw naman ay ang Aquarius na umaasa para siguro may mas malaking pangako na meron ka sigurong samahan sa person mo, ano? Umaasa ka siguro na ito yung magandang mensahe ng baraha para sa iyo. No? So, para makakuha ka ng idea, no? Dahil malamang na ang person mo, or baka kayong dalawa mismo, ano? Nagkaroon kayo ng promise na, let's say, magpapakasal na kayo, or talagang deep commitment, or magdadalang tao ka, yung ganyan, ano? Kaya, para huwag masira yung ganitong enerhiya mo, no? Yung iba sa inyo, tingin ko naman positive din kasi, ano? Pero, kung ano man yun, ano? Para hindi masira kung ano yung promise na binitawan nyo sa isa't isa, ano? Nangarap ka siguro kayo, nag-dreams kayo dito, kayong dalawa, ginuhit nyo yan, kayo ang nagpintor dito, gumawa ng kulay. Kaya, sinasabi sa inyo ng baraha, maganda na, syempre, ilagay nyo muna ang Panginoon sa center ng buhay nyo, sa inyong pagmamahalan. Ano?
Yan din kasi ang advice sa inyo ng baraha, no? So, pinapahiwatig ng baraha na i-maintain nyo ang inyong healthy relationship. Ano? Then, syempre, i-maintain nyo rin yung pakisama nyo, lalo na kung Kristiyano kayo, di ba? Tayo naman mga Pilipino, di ba? Pag bago tayo kakain, magdadasal tayo, di ba? Tapos bago alis ng bahay, magsa-sign of cross. Bago mag-drive, magsa-sign of cross. So, ganun ang gawin mo. Ano? Lalo na kung ikaw may nakasanayan ka ng ganyan, mga magulang mo siguro ginagawa yung ganyan, gayahin nyo yung ginagawa ng magulang nyo. Ano? Nang sa ganon, maprotektahan din ng Panginoon ang inyong samahan. Lalo na kung talagang umaasa kayo, meron talaga kayong promise, ano? Lalo yung mga kabataan ngayon, ano? Yan ang gusto kong ipaalam sa inyo talaga. Kasi maraming tao nagsasabi, universe. Hindi nila alam ang ibig talaga sabihin ng universe. Hindi porket universe, wala na si Kristo doon. Diba? Hindi nila naiintindihan. Well, anyway, kuha pa ako ng ang daming lumabas na baraha sa'yo. Sige. Shift your energy. Clear out the old. Ano pa ba ang kukuhanin natin dito? Pero alam mo, no, Aquarius, ano, masasabi ko, no, na baka hindi lahat, ano, yung iba. Tingin ko, masasabi ko yung iba sa inyo nawala yung pagmamahalan niya siguro. Yun ang nawala sa inyong samahan eh. Kaya, natapos ang inyong samahan, lalo na kung single ka na Aquarius, ano, malamang ganun din. Kakulangan sa pagmamahal sa sarili mo or pagtitiwala sa person mo, ano, at wala ka rin tiwala kay Lord, nagdadasal ka, pero wala eh, broken ka pa rin. Baka sinasabi mo, nagsisimba ka. Madasali naman akong tao, nagsisimba naman ako. Kung tutuusin nga, tawag dito, nagbo-volunteer nga ako sa simbahan. No, Aquarius, hindi yan ang gustong mangyari ng Panginoon. Kaya malamang yung iba sa inyo, kahit nasabihin nyo, nagdadasal naman ako, ba't hindi gumaganda ang buhay ko? Dahil hindi mo alam ang way kung paano kumonekta sa Panginoon. Kung gusto mo, kontakin mo lang ako at tuturuan kita. Okay? Para maisaayos mo ang iyong buhay. Pero, ito masasabi ko sa'yo, message ko lang ito ha, sa mga single na Aquarius at sa mga bata-bata pang edad. Baka sabihin ng mga iba, hindi na ako bata, or baka naman immature ka pa. Nasa tamang edad ka na pero immature ka pa. Okay? So, ito lang ang mensaheng maibibigay ko. Huwag mong isipin na ikaw lang ang mag-isa. Lalo na kung ikaw ang Aquarius na may pinagdadaanan. Dito sa Japan, alam niyo ba, Korea, Japan. Marami din akong mga kliyente sa Korea. At yung iba naman, Koreana, pero nandito sa Japan. Marami, actually, ayoko sabihin, pero pag nade-depress ang mga Hapon at ang mga Koreano, gusto nilang bawiin ang kanilang buhay. At huwag na huwag yung gagawin yan, kahit na sobrang depressed kayo. Okay? Hindi ka mag-isa. Hindi ka mag-isa. Hindi mo lang nakakita ang kingdom of heaven. Kasi ang kingdom ni God ay invisible. Pero kung patutuloyin mo ang Panginoon sa iyong puso't isipan, hindi ka makakaramdam ng lungkot. Hindi ka mag-isa. Kasi makakita mo siya eh. Kasi ang Diyos ang gumawa sa'yo. Siya ang creator natin. Ginawa ka niya from nothing. Binugahan ka niya. Yan ang life mo. Hiningahan ka niya. Breath of life. Binigyan ka niya ng buhay. Ikaw ang kanyang masterpiece. Kaya natural lang na hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya gagawin mag-isa. Palagi mo siyang kasama. Kaya kung may pinagdadaanan ka, huwag kang mag-atubiling magdasal, humingi ng tulong, kahit hindi ka na magpunta sa simbahan. Okay? Ilagay mo lang siya sa isipan mo or sa bahay mo, gumawa ka ng altar. Anything. Pwede kang kumonekta sa kanya. Okay? Hindi mo na kailangan pa mag-volunteer sa simbahan or kung saan. At masasabi ko sa iyo, Aquarius, eto na ang good timing para mag-move on ka, maghanap ka ng bagong makakarelasyon. Lalo na kung ikaw ay, let's say may asawa ka or iniwan ka ng asawa mo,
Kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, ngayon naging single mom ka, or matagal ka ng single mom, pero meron ka nagustuhan tao na nag-aalangan kang pumasok sa relasyon dahil syempre may mga anak ka, ano? Pero bigyan mo naman ng chance ang sarili mo. Okay? Kaya sinasabi sa inang baraha, good timing na ito para mag-move on ka. Kung kahit na hindi ka pumasok sa bagong relasyon, mag-move on ka, kalimutan mo na yung past mo. Okay? Pero alamin natin kung bakit hindi ka nagkarelasyon, yung iba sa inyo. Or baka naman yung iba sa inyo, bakit natapos yung relasyon mo. Or kung meron man liligaw sa'yo, alamin din natin. Baka meron ka nagugustuhan. Ano? Alamin din natin kung nagustuhan mo pero natapos naman ang inyong samahan. Parang, ay, crush ko sana siya. Type ko sana siya. Pero hindi na nagparamdam. Kung anong lalabas sa baraha, alamin natin yan. Gamitin natin itong mga cute na barahan natin. Hindi pa natin siya open, ha? Tatlo. Yeah, sige. Ang daming ano eh. Okay. Masensya na. Ayusin lang natin. Diyan. Horizon. So, clear out the old, shift your energy, night, horizon, tapos rider, sun, stars. See, meron ka nang sun, meron ka pang stars, ay di maliwanag. Di ba? Ay di maliwanag. Yan ang kailangan mo ngayon. Kaya good timing na to sa iyo. Pero alam mo ano, kung bakit natapos ang inyong samahan, dahil sa nagkaroon ka siguro ng realization. Na malamang yung iba sa inyo, no, naisip niyo, hindi pa kayo talagang handa. O yung iba sa inyo, naisip mo na marami ka pang responsibility sa buhay, marami ka pang gustong gawin, or baka gusto mo pa magkaroon pa ng marami pang karelasyon. Ano, para mas makilala mo kung ano ba, etong nakarelasyon ko, ganito kasi ugali. Let's say, makakapagrelasyon ako sa panibago, ano kaya ugali nyo? So, gusto mo sigurong mag-explore, gusto mo sigurong mas makilala yung sari-saring uri ng mga tao. Ano? Kasi, yes, tingin ko, ako, masasabi ko na maganda yung ganyang klase pag-iisip mo, ano, Aquarius. Pero huwag mo isasali yung katawan mo, ha? Kasi pagka sinasali mo ang katawan mo sa kada relasyon na papasukan mo, ito lang sasabihin ko sa'yo. Ano, pag nagkaroon kayo ng body contact, ano, nagkaroon na kayo ng nagsiping na kayo sa isang kama, nasisip-sip mo or na-absorb mo ang enerhiya ng isang tao. Okay? Kaya kung yan taong yan, marami siyang karma sa buhay, masisip-sip mo yun. Kaya pati ikaw, kakarmahin ka rin. Wala ka namang ginawa, nag-aalala ka, nagtataka ka, bakit ganito? Kasi nasip-sip mo yung mga karma nito. Then plus pag marami pa, ano, sari-saring tao pa, may karma ka rin. Ano? Kaya yung karma, hindi mo alam kung kailan darating yan. Baka pag the age mo ng 50, 60, puro bukol na yung mukha mo, puro sakit ka na. Marami akong kakakilalang ganyan. At marami rin ako mga kliyente na hindi ko sila kilala nung kabataan nila, ha. Pero psychic medium ako, Aquarius. At marunong akong magbasa ng Akashic reading. Ano? Past life. At ang alam kasi nila, yung Akashic reading is pang past life talaga. Pwede rin makita sa Akashic reading yung ginawa mo 10 years ago. 20 years ago, kahit 5 years ago, makikita mo yan. At yan lang sasabihin ko sa inyo, sa Akashic record, ang makakapasok lang dyan ay yung may mataas na vibration frequency. Kaya hindi third eye, spiritual eye ang kailangan dyan. Bakit? Kasi ang third eye, sumpa. Ang spiritual eye ay may basbas ng Panginoon. Kaya mataas ang vibration. Ano, meron kang kakayahang magkonekta sa spiritual realm or sa heaven. Meron kang kakayahan. Kaya yung iba sa inyo na Aquarius, kung sinasabi nyo spiritually awakened na kayo, then itaas nyo ang inyong vibration. Okay? Kasi ganyan yan eh. Pag nag-spiritually awakened ka, marami kang pagsusubukan, pagdadaanan na
dagok sa buhay. Then later on, malalaman mo na, ay, spiritually awakened na pala ako. Ngayon, pag na-realize mo spiritually awakened ka na, erase mo ang vibration mo. Okay? So, yung iba sa inyo, yan ang mensahe na masasabi ko, ano? Kaya, okay, walang masama kung gusto mong mag-explore, makakilala ng sari-saring pag-uugali ng tao, pero huwag mo lang isasali ang katawan mo. Okay? Kung gusto mong mag-explore, yes, mag-explore ka. Kung gusto mo pang kumita ng pera, yes, kumita ka ng pera. In a good way, ha? Okay? Kung gusto mo pa mag-aral, then mag-aral ka. Pero ang nakakita ko sa baraha, mas nangingibabaw ang iyong emosyon at obligasyon. Hindi lahat yung iba sa inyo. Ano? Yan ang nakakita ko sa iyo. Kaya malamang dahil sa ganyang pag-iisip mo, natapos yung inyong connection, yung inyong relasyon. Ano? Baka yung iba, nililigawan kayo. O yung iba naman sa inyo, meron kayo nagustuhan pero hindi nyo na ipakita yung feelings nyo gano'n dahil nga sa meron kayong obligasyon. Ano? So malamang yung iba sa inyo, marami kang bagay na pinagsabay-sabay dati. Ano? Tapos malamang siguro hindi mo to na-handle ng tama. Ano? Hindi mo na panghawakan kasi hindi mo na abot dito yung malayo may agwat eh. So, hindi mo na panghawakan at masasabi ko na doon natapos. Hindi mo na hawakan kasi. Hindi mo na panghawakan yung relasyon na yan, yung samahan na yan. Kaya natapos or meron kayong sitwasyon, kaganapan na or pinaka-issue na hindi nyo masyadong, hindi kayo hindi nyo kinover up. Hindi kayo nag-zoom in doon sa pinaka-problem na yun. Hindi ko naman sinasabing mga bulag kayo, pero malamang siguro nabulag, kung sa anong kadahilanan, or baka nagbulag-bulagan. Maaring na-overwhelm ka, kayong dalawa, hindi makapag-focus ng maayos, maaring may kailangan ka pang ayusin, yung iba sa inyo, maaring career, or kung ano man yun. Pero ang bottom line, ang sinasabi kasi ng baraha, yung iba sa inyo, pinagsabay-sabay mo kasi, lahat pinagsabay-sabay mo, lahat ng gusto mo, pinagsabay-sabay mo. Kaya ikaw mismo, nahirapan ka rin. Kaya hindi nag-work yung inyong relasyon, hindi nag-work yung inyong connection. Depende kung anong klaseng samahan ang meron kayo, paki-adjust na lang, Maaaring sa loob ng isipan mo, Aquarius, naisipan mo maglagay ng limitasyon yung iba sa inyo. Maaaring, hindi kasi dito ka na patakbo ka na pero hindi, maglalagay ako dito ng limitasyon. Sa sobrang dami ng ginagawa mo. Kailangan mo talagang tapusin ang pag-aaral mo, kaya kailangan mong tapusin itong samahan nyo. Kailangan mong isang tabi muna ang inyong ligawan, yung feelings mo, or kung sa trabaho, malamang na may pinag-aaralan ka, baka wala pa dun yung isipan mo. Kaya mas gusto mo mag-focus doon na lang sa trabaho mo, sa school mo, kung meron kang kung ano ba inaano mo. Baka business, gusto mo mag-business, kailangan mo pag-aralan yun. Or baka naman, nag-aaral ka na sa Bitcoin, online investment. Kaya, teka muna, saka na yung love, dito muna ako. Kaya malamang yung iba sa inyo, kumbaga, naitsapwera na yung person nyo. Kasi mas meron kayong ginagawang ibang bagay na nawala na doon yung focus nyo. Hindi na kayo doon nakafocus. Kumbaga, sinarahan yun eh. Kasi ibang na. Kaya malamang yung iba sa inyo, yan ang way kung bakit natapos ang inyong samahan. Kasi nakaramdam yung person mo na parang, hindi na ako ang priority. Hindi ko na nararamdaman yung dati niyang pagmamahal sa akin. Na which is, hindi niya naman alam kung ano bang, bakit, kung anong rason. Hindi mo na rin na-manage ng maayos, Ganun din sa mga single, kung may nandiligaw sa'yo or may gusto kang ligawan, maaaring hindi mo kayang i-manage ang oras mo, ang lahat-lahat. Kaya malamang natapos. Ganun na lang. Pero yung iba sa inyo, eto kasi ang binato ng universe, kung kailan ka busy, marami kang obligasyon. Kung kailan ka naman may love life, dumami yung responsibilities mo.
Ano? Saka naman binigay sa'yo ng tadhana. Alam mo, ganyan talaga ang tadhana, Aquarius, ano? Mapagbiro, mapaglaro. Kaya kailangan, always ready ka dyan dapat. Ano? Aquarius. Pero wag kang mag-alala kung ikaw ang Aquarius na naghahanap ng bagong makakarelasyon, ano, yung iba sa inyo, no? At kung ano bang katangian, ano? Or baka naman meron ka ng dating karelasyon na siya pa rin ang nasa puso't isipan mo at talagang hindi mo naiintindihan kung ano ba talaga ang katangian ng taong to. Alamin natin sa barahan natin. Ano ba kukuhanin kong baraha? Ito na lang. Teka lang, ha? Ito. Kuhanin natin ito. Okay. Katangian, taglay ng future love partner mo. Ito namang future love partner mo, hindi naman ibig sabihin na bago. Baka naman galing sa dati pa, ano. Depende na. Ikaw na mag-ano kung anong, baka yung sasabihin ng barahang katangian, ikaw nang bahalang mag-validate ng sarili mo. Baka yung dati kong karelasyon. Baka si ano, ikaw nang bahala. At hindi ko rin alam kung gaano karami ang naging karelasyon mo. Okay? Ang ingay ng bus. Pasensya na, ha? Bukas kasi ang pinto. Ayoko kasi mag-aircon kasi dito medyo mahamog na kahit ano. Autumn na kasi kami dito sa Japan. Ako, ha? Iba, akala nyo nasa Pilipinas ako. Nasa Japan po ako. Okay, alamin natin ang katangian ng person na to. Wisdom flow. And then, happiness, release. Ba't pa naman, di ba? Ayan, happiness and release. Isa sa katangian nito, eto na, masayahing tao. Kumbaga, ayan, flow. Eto dito sinasabi flow, pero paano malalamang flow? Parang ano lang, di ba? Panatag lang. And then, eto naman sumisisid. So, flow, parang flow na rin siya, di ba? Kasi sumisisid siya. Hindi niya na masyadong pinaglalabanan yung alon. Basta parang, ano na lang siya dito. Palubog siya. So, sumasang-ayon siya sa daloy. Ano? Marami din mga isda dito. Pero, sa kabila ng lahat ng yan, ano, dapat ganito talaga ang kanyang, kasi alam mo meron ka rin magandang enerhiya na pumapalibot sa iyo, no? Ito rin release naman ang sinasabi, ano? So dapat meron talaga siyang ganyang klaseng enerhiya na dumadaloy sa kanya, ano? Isa sa katangian niya. Pero ang nakikita ko dito, lumalaban kasi siya sa pagbabago ng tadhana, ano? Kaya kailangan yung paglaban niya, let go niya na yan. Ano? Yun ang katangian nito. At majority talaga sa mga taong ito, no? Itong iyong future love partner, ano? Majority talaga sa mga ito, no? Na ayaw talaga nila ng pagbabago. Ayaw nila. Kaya dapat maging maging flexible. Baka yung halimbawa, merong naging karelasyon, tapos akala niya silang dalawa lang, ano? Tapos hanggang sa merong nag-coming out. Ang totoo, ganito, meron ako ganyan. O syempre, magbabago yun, di ba? Ang akala ko, tayong dalawa lang. Ang akala ko, tapos meron extra, meron palang ganito, ganyan. So, magiging sa kanya yun. Magre-resist siya doon. Parang, teka lang. So, meron siyang ganong klaseng katangian, ano. Yung iba naman, ang gusto lang, magpasarap. Pero pag nakabuo ng bata, mukhang takot ito. Ayaw maging ama, ayaw siguro ng responsibilidad. Kaya tingin ko may ganon itong katangian, itong person na to. Medyo negative ito, no? Aquarius, ano?
Kasi takot ito sa pagbabago. So, hindi naman ibig sabihin na future love partner mo perfect na to para sa'yo. Siyempre, meron pa rin siyang negatibong pag-uugali, ano? At malamang ito yung ma-attract mo. Ito yung darating sa future mo. Makikilala mo. At ito ang mga katangian niya, ano? Takot siya sa pagbabago. Mas gusto lang niya yung mga nakasanayan niyang sitwasyon. Doon lang ang daloy niya. Yung ganun sitwasyon. Panatag, at yung gusto niya yung walang problema, yung ganun. It just, tingin ko, kahit sino naman tao, ganun ang gusto, di ba? Yung walang problema, ano. Pero, hindi kasi siya ready humarap ng pagka, ang tawag dito, sasabihin mo, yung bigla-biglaan, sasabihin mo, ang totoo niyan, ganito ako, ganyan. Ano na siya, mag-freak out na siya pagdating sa ganun. Hindi niya na alam tuloy kung paano siya magre-react. So, meron siyang ganyang klaseng masasabi kong pag-uugali, katangian. Sa sobrang takot, hindi na lang lumalabas siguro to ng, yung iba kung anong kinakatakutan nito, maaaring hindi na siya lumalabas ng bahay, kaya sumisisid siya rito, nagtatago na lang, baka yung iba dito, sa kwarto na lang, sumisilid, kaya binibisita ni nanay, ano na bang nangyari sa iyo, ganyan, baka pareho kayong Aquarius nito, no? Yung iba sa inyo, or water sign, kasi meron tayong dalawang water. Baka Pisces dito rin. Ewan ko etong future love partner mo. Baka yung iba sa inyo, kasi meron reconciliation na baraha dito, no? Baka bumalik sa inyo. Dito rin parang mag-ina sila, no? Baka yung iba talaga sa inyo, single parent kayo. And then sasabihin mo sa person na to, ang totoo niyan, meron akong ganito. Magugulat ito. Yung iba talaga takot harapin ang problema, kaya tinatakasan ito. Or, baka yung iba naiinis pa, kaya malamang ganyan ang katangian ng person na to, no? At may katangian din siya na yung mga dati niyang pagkakamali, hindi niya yun binabalikan. Hindi niya yung binabalik-balikan pa. Hindi niya, kumbaga, hindi niya nire-review. Hindi niya nire-review at aayusin kung ano-ano yung mga nag-work sa kanya, yung mga hindi nag-work sa kanya, So, sa madaling salita, hindi siya nagre-reflect. Hindi siya nagre-reflect dito. Kasi, kung ano yung pagkakamali niya, gusto niya takpan na lang ang mata niya. Wala na. Tapos na yun. Ganun na yun. So, hindi ko alam, ikaw ang bahalang mag-judge dyan, ha, Aquarius. Kung sa tingin man tama ba or mali, ikaw ang bahalang mag-judge. Pero ganun siya, Baka yung iba, basta na lang siya nabubuhay. Everyday na lang, trabaho, ganyan, relasyon, tapos kung ano na lang. Hindi naman huwan tamad, Maraming, alam mo, yung mga ganyang klaseng ugaling tao, yung simba ng simba, pinapalabas nila na konektado sila sa Diyos, Pero, meron naman mga tao na simba nga ng simba, but still broken. Broken yung buhay. Maging single man, broken siya sa pamilya niya, maraming mga issue, maraming drama, maraming yung ganyan Yung iba, umiiwas sa kaguluhan, sa trahedya ng buhay. Nakakita ko dito. Ayaw niya na ganun. Trahedya, ano pa ba? Trahedya na, tingin ko, yung trahedya or issue, mga drama na meron siya sa buhay niya, sarili niyang sanhi yun. At mahilig din, yung iba mahilig din ipaglaban ang mga bagay-bagay. Or takot na mawala ang kanyang kung ano man yung pinaghirapan niya, kung ano yung inipon niya, kung ano yung tinanim niya. May takot siya. Ito, nakakita ko dito. Takot mawala yung pinaghirapan niya, lalo na pagdating sa pera, baka siguro, hindi, pera ko to, akin to. Mahal kita, pero pagdating sa pera, no, parang ganun. Masasabi kong greedy, yung iba, hindi lahat. Madamot. Pagdating sa pera, may pagkamadamot. Negatibang ugaling lumalabas dito, sa katangian ng person na to. Kaya tingin ko, Aquarius,
kapag nagkakilala na kayo ng future love partner mo or kung bumalik siya sa'yo, kailangan i-educate mo siya, tuturuan mo siya, ipaparamdam mo sa kanya kung reconciliation, di ba? Babalik sa Aquarius, patawarin mo ko, bla 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 bla. So kailangan mag-set ka dito ng kung paano mo siya patatawarin, kung bakit. Kailangan mo rin ng reflection dito kasi second time around na kayo di ba? So kailangan meron na kayong self-realization dito, bakit kayo nagkahiwalay. Tapos magpaplano kayo kung papatawarin mo siya or hindi, di ba? Magpaplano kayo kasi maganda ang baraha mo kung tutuusin Kaya may sun, may stars, ikaw ang magbibigay sa kanya ng kaliwanagan dito. Kasi tingin ko, itong taong to, takot mag-suffer. May point din siya, na takot din siya mag-take ng risk. Takot mawala ng pera, yung iba, Or baka yung dati niyang mga naging karelasyon, o yung mga pinasukan niyang relasyon, Siguro mahina ang bonding. Kaya may namumuong takot, Kasi siguro marami siyang karanasan na, kumbaga, nag-collapse. Mga pinasukan niyang samahan. Masasabi ko na meron din connection sa mga pamilya niya, pamilya nung sino ba yung karelasyon niya. So, yung mga katangian niya, meron siyang ganong klaseng nararamdaman. Maaaring yung katangian na sinasabi ko, hindi yung pinaka, inborn na ugali niya. Nagkaroon siya ng ganyang klaseng katangian dahil sa mga experiences na nararanasan niya, kaya unti-unti lumabas yung ganyang pag-uugali niya. Pero bottom line, ikaw ang magbibigay sa kanya ng kaliwanagan. Ipaparealize mo sa kanya, na ganito ang gusto mo, ganito ang dapat, yung ganun. Pero alamin natin kung anong magiging outcome niya dito. Additional lang kaya tayo ng baraha dito. Itong future love partner mo, pareho kayong may mga sugat, ng nakaraan. Maaring may babalik, maaring bago to, At tingin ko, meron din kasi kayo mga kanya-kanyang karma. This present lifetime, Hindi na natin pag-uusapan yung past life nyo. Dahil hindi naman din ibang topic na yon. Pero meron kayong karma this present life. May mga gawa kayo. Kasi ang karma kasi cause and effect. Kaya, bago kayo magtagpo nito, kailangan yung ma-heal ang inyong mga sarili. Kailangan yung ma-heal. Or kung makikipag-reconcile, then kailangan yung ma-heal. Diba? Hindi naman pwedeng magbalikan kayo ng pareho kayong sugatan. Kasi kailangan yung ma-heal, kailangan yung magkaroon ng kapatawaran, kailangan yung kalimutan ng nakaraan. Okay? Yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. Pero mag-a-add pa tayo. True love. New love, o yung iba sa inyo, baka true love mo, o yung iba sa inyo, new love. Okay? And then, heart-to-heart conversation. Let go of control issues. Honestly discuss your feelings with each other. Ayan. Allow this situation to unfold naturally. And a new person has stirred your romantic feelings. And then dito naman, there is the romance of a lifetime. Okay? Alam mo kasi hindi mo alam yung kung sino talaga ang iyong ang tawag dito, kung sino talaga yung taong may soul contract sa'yo, Aquarius. Kaya nga nagbibigay ako ng free po yan ang ginagawa ko, after nito magbibigay ako, meron na ako napili, mamaya titingnan ko lang, kasi kinuhanan ko lang ng screenshot dahil wala na akong time, pero ipapop up ko mamaya, So, eto yung outcome nyo muna, Aquarius, dito muna tayo mag-focus, dahil meron tayong true love, Teka lang. Kailangan nyo nga talagang ma-heal. Kailangan nyo ma-heal ang isa't isa. And then, baka yung iba sa inyo, itong future love partner mo, siya yung taong nagkaroon ka pala ng childhood issue. Kaya kailangan mo dito ng masasabi ko inner child. Kailangan mong ma-heal ang iyong inner child. Ang inner child naman kasi kahit ilang taong ka na, inner child is inner child. Okay? Long explanation yan. Tahaba na ang ating reading, kaya ganyan na lang sasabihin ko. Kayo nang bahala mag-research, Pero ito ang tunay na reading kasi,
Pero sasabihin ko lang na entertainment purposes, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. Pero hindi ito reading sa isang Aquarius. Okay? So ngayon, masasabi ko na meron kang childhood issue dito. Kaya inner child mo, yun ang kailangang ma-heal nyo. Maaaring ikaw or kayong dalawa ng person mo. Okay? Then, meron tayong reconciliation na baraha. Then, malamang na pareho kayo. Kailangan yung mahilang isa't isa. Baka yung iba sa inyo, itong future love partner mo, masasabi ko na meron bawa, naging mag-classmate kayo, ng teenager kayo, naging BFGF kayo, Kaya malamang, nung unang pagtatagpo nyo, tapos siguro nagkanya-kanya na kayo nanlandas, Tapos magtatagpo ulit kayo nito at magkakaroon talaga kayo ng heart-to-heart conversation. Eto, yan ang sinasabi sa'yo, heart-to-heart talk. Okay? Baka yun yung time na magkaroon kayo ng alumni or hindi mo namamalayan, papasok siya sa working place mo or kung saan ba yan, lilipat ng tirahan malapit sa iyo. Or mga salo-salo, may fiesta, may kung anong, nandito ka pala, ganyan. Kaya tingin ko, doon ulit manunumbalik ang inyong mga nakaraang drama sa buhay. Kaya sinasabi sa iyo dito, let go of control issues. Let go. At kailangan nyo magkaroon ng heart-to-heart conversation. Kahit na siya ang iyong true love, kasi galing pa siya sa iyong past, or kahit na siya pa ang iyong new love, still, kailangan nyo pa rin ma-heal ang inyong mga sarili-sarili. Dahil may kanya-kanya kayong naging karelasyon, di ba? Kahit wala kayong naging karelasyon, may kanya-kanya kayong naging buhay. Naranasan dito sa mundo. And walang taong nabubuhay dito sa mundo na hindi nakakaranas ng mga challenges na binato ng universe. Meron at meron yan. So, kailangan ma-heal yan, At katulad na sabi ko, may reconciliation. So, malamang yung iba sa inyo, maaaring hindi reconciliation, yung tawag dito, yung babalikan nyo lang yung mga nakaraang mga kaganapan. At malamang itong person na to, itong future lover mo, or future love partner mo, meron kayong soul contract talaga nito. Kahit sabihin mong, new love siya. No. New love lang siya kasi naandun yung bagong pagmamahal. Or kahit na sabihin mo kung true love, kahit sabihin mo true love, hindi mo naman type, di ba? Pero totoo niyan, true love mo siya. So, hindi mo alam. You'll never know. You'll never know. But if you know, you know. Ganun yun, Aquarius. Kaya, talagang pagtatagpuin kayo dito ng tadhana. Whether na siya ang past mo o siya ang bagong person mo. Kung sa tingin mo, hindi mo pa siya natatagpuan, maghintay ka lang, magdasal ka lang sa mapuong may kapal. Gumawa ka ng affirmation, gumawa ka ng manifestation, na naway magtagpo kayo. Baka itong future lover mo ay obsessed din sa paghahanap ng kanyang true love, ng kanyang new love. Nakapareho lang kayo. So, yung ibang Aquarius na nakakita ako naman na mukhang mahirap para sa iyo matagpuan ang iyong future person. Yan ang nakakita ko. Maaaring makakaranas ka ng pagkabigo. Kasi ba naman, tinamo naman, saan ka ba tatakbo? Doon ba o dito? Forward, backward. Baka may bagahe ka pa. Kaya pag may dala-dala kang bagahe sa puso mo, ay mahihirapan ka niyan. At saka, sorry Aquarius ang reading ko, hindi kita paasahin at hindi rin ako mag-sugarcoat. Pero as much as possible, i-comfort kita. Ganyan ako sa mga client ko. Kasi, yan ang sabi ng gabay ko. Yan ang ibigay ko sa inyo. Yan ang gawin ko sa inyo. No sugarcoat. Kasi kailangan nyo magkaroon nga ng self-realization, self-awareness, self-reflection, self-discovery, ano pa ba? Lahat kailangan self-love. So ngayon, maling iba sa inyo, single na Aquarius, sinasabi sa'yo dito ng barahan na hindi mo masusuklian ang pagmamahal mo kung ikaw mismo ay hindi ka susugal.
So, kailangan mo talagang mag-take risk dito. Ano? Para dito sa iyong future lover. Okay? So, mag-ingat ka at huwag mahulog ang iyong pattern, lalo na sa negatibong pattern na paulit-ulit. Okay? So, move on tayo sa soul contract na napili ko, ha? Okay, Aquarius, ito yung napili ko, ha? Ito, ikaw, Maria Cristel. Ma'am, maraming salamat po at nag-leave kayo ng comment at eto, binigay niyo po sa akin ang inyong birth date, pati na rin itong person nyo. So, sabi nyo, ako po is February 4, 1981. Partner ko po ang August 11, 1977. Thanks po sa reading. Tapos meron siyang heart mark. Okay, ma'am. Thank you so much po, Maria Cristel po. Ngayon, nakita ko po na kayo po, February 4, 1981 at si October 11, 1977, wala po kayong soul contract. Kayo walang soul contract sa kanya, siya po wala ring soul contract sa inyo. Kapag may soul contract kasi kayo ng person mo, minsan kasi meron niyang may arranged pattern na yan. Ngayon, dahil sa wala kayong soul contract, hindi naman ibig sabihin na wala talagang meaning. Para sa akin, Ma'am Cristel, para sa akin bilang isang psychic medium at libo-libo na po ang mga taong binigyan ko ng Akashic reading, past life reading, which is ginagawa ko po yan through meditation po. Umaabot ako ng isang reading lang, Akashic reading, 5 hours. Siyempre, hindi ganun kadali mag-meditation. Kailangan pataasin mo ng pataasin ng vibration frequency mo para makapasok ka. So, ganun po ang pamamaraan ko. At ang mga kliyente ko po sa Akashic reading, reading sa past life, which is dito naman sa Japan, gumagawa rin ako ng session, aggression, past life regression. Pero, sa ibang bansa, hindi pa. Dito pa lang ako nag-start sa Japan, Pero more on, ang ginagawa ko is through meditation. Ako po ang nagme-meditation. Okay? At, hindi po hypnosis kasi ang ginagawa ko, pero gumagawa ako ng hypnosis dito sa Japan sa mga kliyente kong Hapon. Katulad ng sabi ko, kasi simula ko pa lang, okay? Baka siguro next year, pag nakauwi ako ng Pilipinas, pipili ako sa inyo at gagawin ko kayo, pupunta ako kayo sa bahay nyo. Or kayo ang papupuntahin ko sa bahay ko para gumawa tayo ng okay? Pero, yan ang vision ko, okay? So, dito, ngayon, kasi ang soul contract kasi isa yung agreement bago kayo pinanganak dito sa mundong ito, Ma'am Cristel, kung hindi nyo po alam, Ito po kasi ang soul agreement na sa pagitan mo at sa iyong soul family or soul group or sa iyong gabay. Kayo gagawa kayo ng senaryo, gagawa kayo ng, kumbaga, script sa buhay mo. Kasi para tayong artista dito may kanya-kanya tayong role, nag-role playing lang tayo dito. So, dinadala nyo yung buhay nyo bago kayo makompleto, from past life nyo, dala-dala yan ng soul nyo. At may 3 uri yan. Yung soul contract nyo is negative, positive, or neutral. Yan po yan. At lahat ng 3 yan ang magtuturo po sa inyo ng soul lesson, life lesson. Pero ini-express niya ng mga sari-sari nyo or mga iba't ibang buhay. Naandun yung mga pamamaraan, kung paano, lahat. Mahirap i-explain, mahaba. Okay? Pero Ma'am Cristel, eto po ang nakita ko. And kung gusto nyo po ng talagang personal reading, yung sa inyo lang po, mag-request lang po kayo. At pinapop up ko naman po ang aking contact na email address at ang Facebook ko. Okay? So, Aquarius, maraming salamat sa inyong lahat sa like, share, comment. At sa mga cross-watcher, kung gusto nyo rin po sumali, mag-leave lang kayo ng inyong birth date at yung person nyo or kung ayaw nyo sa person nyo, yung co-worker nyo, kapatid nyo, nanay nyo, para malaman natin kung anong soul contract meron kayo. Kasi yung mga taong meron sa ating soul contract, sila ang magbibigay sa atin ng life lesson. Meron yung iba mag-ina, bakit grabe ang sama ng loob mo sa nanay mo? Kasi malalaman mo na meron pala kayong soul contract at maganda nga talaga Akashic record advice ko. Well, anyway, hanggang dito na lang po, Aquarius. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.